Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Madami pong nag-i-inquire sa akin through FB page kung paano gumamit ng tax credits or BIR Form 2307 sa pag-file ng quarterly percentage tax. Kaya ang sagot ko, mag-PM sa akin at isend ang BIR Form 2307. Kasi kailangan kong makita kung ang BIR Form 2307 ba niya ay withholding tax for business taxes or for income tax. Bibigyan ko kayo ng sample ng BIR Form 2307. Ginawa ko lang tong sample na to para hindi na ako mag-edit ng mga taxpayer details. Ang BIR Form 2307 na merong percentage tax ay ganito dapat. Dalawang portion ang dapat may details. Yung details of income payments and tax withheld for the quarter. So, may income payments. Usually kasi itong BIR Form 2307 ay withholding tax from income. Kat sample ng merong withholding tax, yung mga real estate agent. Yan. Yung mga tumatanggap ng commissions. Meron ding mga virtual assistants, yung mga social media influencer na nagdideduct na yung kanilang clients ng withholding tax sa kanilang income, usually 10%, ganon. So, ang percentage ay depende sa type of income. Ito naman, dahil ang client ay government office, so payments made by government offices to local or resident supplier of goods and services, 2% ng gross sales. Ito yung amount ng resibo, so magdideduct siya ng 2%. I-remit yan ng government sa BIR through BIR Form 0619E or pag-quarter na 1601EQ. Another withholding tax kapag nagbenta sa government, money payment subject to withholding tax of business tax. Government and private naman siya. Kapag persons exempt from VAT, WB 080, 3%. Kapag sa private naman, tingnan natin. Okay. Pag private, ang kanyang ATC, WB 082, persons exempt from VAT under 109BB, private withholding agents. Okay. Balik tayo dito. So, itong yung sample shop ko, FB Fabric Shop, kunyari, ang pangalan. Ito yung kanyang gross sales for the month of July, August, and September. During the month of September, meron siyang transactions sa government agency. Merong withholding tax. Yun nga, yung ATC, WB 080. Kaya ang natanggap niya ay net of, net of withholding tax na. Katulad nito. Dalawang transaction. So, binabawas na to ng government agency sa check disbursement niya. Yun, ganyan. 3%. So, kung ang transaction ng taxpayer ay puro lang government agencies, wala na siyang i-remit na percentage tax. Pero dito sa sample ko kasi may iba pa namang siyang sales to other customers. Kaya meron pa rin siyang dapat na i-remit na percentage tax.
Minsan nagkakamali yung mga taxpayer kasi ang ginagamit nila na sales, net sales, itong net cash na natanggap. Hindi po. Ang dapat na na gross sales. Ito yung gross sales. Gross sales. Ito, net amount na to. Net amount of cash na na-receive ng taxpayer sa payment of goods or service na na-render sa government. Kaya pag nag-compute tayo ng percentage tax, ang quarterly gross sales itong 150,740. Yung tax rate na 3%, ang percentage tax dapat ay 4,522 and 20 centavos. Ibabawas natin yung tax credits ng 2307. Ito ay evidence ng BIR form 2307. Itong mga BIR form 2307 ay ginagawa niya ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. Kapag naka-generate na ng DAT file, ang DAT file ay sinesend sa BIR through online submission. Kung gusto nyong malaman yung email address para sa online submission sa BIR, pwede kayong mag-PM sa aking FB page. Ito na yung net amount tax due, 1,689.30 centavos. So, ilagay natin to sa BIR form 2551Q. Dapat meron na kayong BIR form version 7.9.5.0. Ito yung latest version. Meron na akong tutorial video on how to download and install offline EBIR Forms Package version 7.9.5.0. Kapag bago pa lang gagamit nitong EBIR form, just enter your tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, registered address, zip code, telephone number, and active email address para doon makakatanggap ng tax return receipt confirmation. For now, gagamitin ko lang muna yung 00 na TIN. Then, for the taxpayer name, individual taxpayer ito. So, ang format ng register name is last name, first name, middle name. Kapag naman non-individual, kapag corporation, name ng corporation. Okay? Lahat ng to ay dapat makikita sa Certificate of Registration sa Bureau of Internal Revenue or BIR form 2303. Okay. Dito sa list of forms, hanapin yung 2551Q version 2018. Click fill up. Click calendar. Ang calendar natin ay December 2025 kasi ito yung year end. Then, i-click yung quarter na applicable. For now is third quarter na ang period covered ay July, August, and September. Ang ginagamit nating form ay BIR form 2551Q version 2018 kasi ang 2018 yan yung effectivity ng train law. Okay. Another topic na naman yung train law. Huwag ko nang i-complicate dito. So,
Etong number 13, only for individuals whose receipts are subject to percentage tax as amended. So kung meron kang withholding tax na for percentage tax, hindi ka pwedeng mag-opt dito ng 8%. So automatic na yan, dapat mag-graduated income tax rate ka on net taxable income. To be filled out only on the initial quarter of the taxable year. Kung first time pa lang mag-file ng taxpayer for this year, kasi kung nag-register lang nitong quarter, so i-tick itong graduated income tax rate on net taxable income. Ganyan. Pero itong taxpayer natin, dati naman na siyang registered. Continuing business na lang siya. So, pwedeng hindi na i-tick yan for first quarter lang or sa initial quarter of filing. Then, sa number 14 sa total tax due, page 2 na ito, ang ATC ay PT010. Bakit PT010? Persons exempt from VAT under Section 109BB. Okay. Ang amount ng ating sales for third quarter, ang gross sales po, ulitin ko, ay yung gross sales kung anong nakaresibo. Hindi po yung hindi po yung amount received. So dito tayo sa gross sales. Sa mga taxpayers naman na ang kanilang line of business ay commission, so may withholding tax. Ang iba, nilalagay na net of commission kung anong pumasok sa kanilang bank na remittance. Hindi po. Dapat yung gross income. Dito sa ating sample, gross sales. Kung anong nakaresibo. Okay. 150,740. Ang tax due ay 4,522.20 centavos. Then, balik tayo sa page 1. Ito, less tax credit / payment attached ng proof. So, ang proof of tax credits natin dito ay BIR Form 2307, creditable percentage tax withheld per BIR Form 2307. So, pinakita ko na kanina yung 2307. Yan. Ang withholding tax. Dalawa kasing 2307 ko, kaya ang total ko ay 2832. 2832. 0.9. So, meron pang tax due na 1,689 and 30 centavos payable until October 25, 2025. Dahil ang October 25 ay nag-fall sa Saturday, so Saturday, Sunday, no? So, ang next banking day ay October 27, Monday. So, yun yung pinaka-deadline of payment. Dahil online filing and online payment naman tayo, so pwede tayong mag-pay kahit Saturday and Sunday. Kung gusto mong sa bank talaga magbayad, so sa Monday pwede pang magbayad sa bank. Pwede sa Land Bank, sa PNB, sa Metro Bank, sa BPI, Union Bank, kung saan accredited or authorized silang mag-collect ng payment of taxes. Just in case na may error sa pag-file, halimbawa nakapag-file na kayo, ngayon yun lang nalaman na dapat pala yung gross amount ang fina-file na basis of gross sales. So, mag-a-amend kayo. Pwedeng i-tick itong yes, amended return. At kung nabayaran na yung tax due, dito nilalagay sa number 16, tax paid in return previously filed. If this is amended return. Gagawa na lang ako ng another video para sa amended return. Okay, balik muna ako dito sa amended return. No. Okay.
Click Save. Okay, click Validate. Then Submit Final Copy. Click OK. Then click OK. This time, hindi ko na siya i-click dahil sample lang ito. Pero kayo, kung magfa-file kayo, dapat yung i-click itong OK. Pag naka-submit successful na, makaka-receive sa email ng tax return receipt confirmation. Okay, yun yung magiging proof ng filing, online filing. Kapag may tax due, pwedeng magbayad sa bangko o kaya sa online payment channels natin like Linkbase, mayroong Emboss kung sa EFPS. Okay, ito ibang topic naman yun sa EFPS pala. Sorry. So, pwedeng magbayad online through Union Bank, Linkbase, ng Land Bank, pwede sa MYEG, pwedeng sa Maya. Pag may nagtanong kung pwedeng magbayad through GCash, yes, pwedeng magbayad ng funds from GCash, pero dun ka sa MYEG portal gagamit. Meron na akong tutorial video para dyan sa MYEG. Nasa channel ko na. Pwede kayong mag-PM sa akin kung mayroon pa kayong questions. Or pwede kayong mag-comment dito sa aking video. Kung gusto nyo mag-avail ng one-on-one tutorial, pwede kayong mag-PM sa aking FB page at mag-book ng appointment. Okay? Dapat mag-print nito ng kopya. Kasi minsan, nagkakaroon ng error, nagiging undefined. Nagiging na lang siya. Hindi na siya ma-access, hindi na siya ma-retrieve. So, meron naman akong tutorial video para dyan. Pwede kayong mag-recreate lang, pero hindi na isasubmit kung meron na kayong tax return receipt confirmation. Okay, maliwanag na po ba na ang BIR Form 2307 na ginagamit dito sa BIR Form 2551Q ay withholding tax na ang ATC ay WB080 or WB082, WB084 yun. Applicable for both government and private withholding agents. May iba pang mga alphanumeric tax code kung applicable sa inyo. Ito lang naman usually ang tinatanong sa akin, yung withholding tax sa government. Kasi yung ibang private, hindi naman nagdideduct ng percentage tax. Katulad nito, ito private companies tong client, hindi naman sila nagdideduct ng 3%. Kasi ang form na ginagamit dito sa pag-remit ng withholding tax for percentage taxes ay BIR Form 1600PT. So, kung wala naman to sa tax type ng company, hindi siya required naman na mag-deduct. Pero kung top withholding agent, yung taxpayer, so required na mag-deduct ng withholding taxes. Okay? Kung gusto nyong ipa-check sa akin kung ang inyong BIR Form 2307 ay pwedeng i-deduct sa percentage tax, pwede po kayo mag-PM sa aking FB page. Ang usual na withholding tax ay dito sa sa income tax payment. Kapag gagamit ng BIR Form 2307, kailangan pong gumawa ng summary alpha list of withholding taxes at ito ay isasubmit sa electronic audited financial statements. Kung gusto nyo pong makahingi ng guide nito, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page. Bigyan ko kayo ng guide kung paano gumawa nito. Meron na ring mga corresponding tutorial videos. Okay, sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel. And kung napanood yung video na to, please like
and comment para malaman ko naman na merong nanonood ng aking tutorial videos. Thank you so much! Bye!